Hindi ba naging makatarungan ang Diyos kay Abel? Kasi pinatay ng isang taong masama. Alam niyo po, totoo lang, sabi nga ng Biblia, matakot ka sa pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan lamang at nagbubulig sa impyerno. O matakot ka sa pumapatay ng katawan at kaluluwa at nagbubulig sa impyerno. Kaya sabi ng Bible, huwag niyong katakutan ang tao. Tama po? Bakit? Kasi mayroong Diyos na makatarungan. Yung dugo ni Abel ay sumisigaw sa lupa. Nang ibig sabihin, ang dugo ng isang taong matuwid ay hindi pwedeng kalimutan ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang daing ni Abel. Sumisigaw ang kanyang dugo. Nang ibig sabihin, makatarungan ang Diyos. Kaya hindi natin piling sabihin na, Lord, bakit ba itong mga masasama ay nag-i-excess hanggang ngayon? Bakit misa sila pa yung namamayagpag, sila pa yung nagtatagumpay? Huwag kang mag-alala. Naririnig ng Diyos ang iyong daing. Pag ikay dumaing sa Panginoon at ikaw ay matuwid na tao, naririnig ng Diyos ang bawat daing mo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Akala ba natin nakakalaman kapag ka nagatagumpay ang masasama? Hindi. Anong sabi ni Yahweh kay Cain? Magiging lagalag ka. Ang hirap ng ganong buhay. Kaya sabi ni Solomon, mas mapalad yung namatay ka na lang kaysa buhay ka. Kasi pag ikay patay na, wala ka ng problema. Wala ka nang iniintindi sa buhay. Pero kung ikaw ay buhay, magalagalag ka. Ang hirap noon. Yes. Andyan pa kayo? Amen. Ano gusto ipakita doon? Na sa kasalanan ni Cain, habang siya nabubuhay, panay pagdurusa ang kanyang mararanasan. Anong sabi ni Cain? Papatayin ako ng sino makakita sa akin. O binigyan siya ng tatak ng Diyos, hindi ka papatayin. Kasi ang sinong papatayin sa iyo ay ipapatayin din. Ibig sabihin, mabubuhay ka, kaya magdurusa ka. Andyan pa kayo? Amen. Ang hirap ng gano'n, hindi ka mamamatay. Tapos habang nabubuhay ka, may cancer ka. Hirap na hirap ka, nabuhay ka pa. Tapos, naghahabulan ng hininga, hindi ka pang mamatay. Napapansin niyo ba yun? Amen. Katulad na ako ay nasa Middle East, may nagpa-pre-over sa akin doon, hiningi ng mga kamag-anak, na i-pre-over yung mahal nila sa buhay, na mamatay na, kasi paisapayat na, hindi pa namamatay, butot balat na, hindi pa mamatay-matay. Sabi ko, ano bang dahilan? Bakit hindi pa mamatay-matay yung kamag-anak nyo? Sabi ng mga kamag-anak, hindi kong alam eh. Kaya Brad, pwede ba i-pre-over mo po na mamatay na siya? Ito, totoo po ito. Hindi to kwento lang. Totoo ito. Nung malaman lamang ko itong taong ito, ang dami pala niyang ginawang kalukuhan nung siya ay wala pang sakit at karamdaman. Ang dami niyang ginawang kapalpakan sa buhay. Kaya tingnan niyo si Cain, naglagalag, pero ang hirap ng kanyang kalagayan. Maglalagalag ka sa buong daigdig, tapos may pagdurusa ang iyong mararanasan. Bakit masama ang iyong ginawa? Andyan ba kayo? Amen. Kaya maging mabuting tao ka. I-persecute ka man, mayroon kang Diyos na magtatanggol sa iyo. Ang sabi dito, yung mapanirang damo, ito yung mga tao na masasama. At ang kaaway, sabi dito, ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo, ang demonyo. Kaya tingnan nyo habang nag-create ang God ng mabubuting tao, naglalagay din ang kaaway ng masamang tao. Tama ba? Habang gumagawa ang Diyos ng mga tao, ng mga totoo, at mga tao naman talagang mabubuti,
kasi nanalig ka sa Diyos, nagtiwala ka sa Panginoon, naging anak ka ng Diyos. Pero bakit kahit anak ka na ng Diyos, pinipersecute ka pa rin? Bakit? Kasi habang may nananalig sa Diyos, naglalagay din ng demonyo ng magbabagsak sa iyo. Ng taong talagang magdadamo sa iyo. Ang sabi ng utusan, bubulutin ba namin? Sabi ng may-ari, wag. Kaya mo kapwa sila lumago hanggang sa anihan. Ano ba yung anihan? Ang sabi dito, ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Ito yung katapusan ng daigdig. At sa pagkatapos ng daigdig, ang mga mag-aani naman ay ang mga anghel ng Diyos. So darating pala ang mga anghel ng Diyos kasama din ng ating Panginoon. At yun ang mga mag-aani. At ang sabi ko dito, ang kaaway na gasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. So dito po makikita natin na sa panahon, ang mga damo ay titipunin at sinusunog. Ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So ibig sabihin, pagdating ng katapusan ng daigdig, yung masasama, iipunin yun. Pag naipon na lahat ng masasama, susunugin yun. Minsan nga, nagtatanong tayo, saan sila susunugin? Kung i-analyze po ang mundo, kasi sabi, madalas ating naririnig na ang impyerno daw ay nasa ilalim. Ando daw yung apoy. Based po sa pag-aaral, ang ilalim ng mundo ay apoy. Kaya nga kapag nag-alboroto ang bulkan, bumubuga ng apoy. Ang tanong, saan galing yun? Minsan hindi tayo naniniwala may impyerno. Pero naniniwala tayo may bulkan. Tama ba? Tama. Ang bulkan, sabi po ng sabi ng aklat ng Revelation, ang impyerno daw ay nagalawang apoy. Alam mo naman sa langit ang nagalawang apoy. Subukan. Ibig sabihin ng nagalawang apoy, yung sigawan nila, yung mga bulkan. Tama ba? Tama. Hindi naman ito konkreto, mga kapatid, baka mamaya sabi niyo, brother, saan mo kinuha yan? Basa. Pero sabi na, nagalawang apoy eh. Nung namatay ang mayaman, at si Lazaro, sabi doon, si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham, at yung mayaman ay nandoon sa Hades. Anong pakiusap ng mayaman sa ating amang Abraham? Utusan niyo po si Lazaro, isawsaw kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking dila na napakainit sa aking kinalalagyan. O ibig sabihin siya sa bulkan. Tama. Tama. Mainit eh. Amen ba? Amen. Napakainit. Ibig sabihin, naniniwala tayo may Biblia, so naniniwala tayo na pagdating ng araw, yung mga damo, iipunin yan, at sabi doon, itatapos sila, sabi doon ay susunugin o sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Sinusunog yung masasama. Kaya po, may katarungan sa Diyos. Ano yung katarungan? Ngayon, okay lang, pareha sa bubuhay ang mabuti at masama. Hinahayaan ng Diyos na buhay parehas. Kailang pagdating ng katapusan ng daigdig, lahat ng masasama, sabi doon, ay iipunin at susunugin. Andyan pa ba kayo? Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Sino ang ayaw masunog? Siyempre, lahat tayo ayaw natin. May team na tayo. So, anong gagawin natin? So, dapat tayo ay maging mabuting binhi. Maging anak ng Diyos. So, para tayo maging anak ng Diyos, dapat tayo ay manalig.
Amen ba? At para tayo ay manalig, kailangan tayo ay Makinig. nakikinig. At kapag tayo ay nakikinig, magkakaroon tayo ng pananampalataya. Amen. Tama po ba? Amen. Kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya pag hindi ka nakikinig. Kakita niyo po yung mga pag-may prayer meeting. Pupunti dito, wala dito eh. Pag mayroong prayer meeting, nangangaral si brother, yung iba naman daldala sa likod. Buti Dito wala naman daldala dito. Lahat kayo nakikinig. Huwag kayo titingin sa likod kasi lahat kayo nakikinig. Sa ibang prayer meeting yun, hindi dito. Tama ba? Kaya marami yung nagreklamo. Ayaw ko doon sa dulo. Asan? Bakit? Ay, ang iingay nila. Hindi siya nakikinig. O kita niyo yung mga maiingay at hindi nakikinig. Ano mga kismusa? Bakit hindi sila nanalig? Wala sila natutuhan. Bakit wala sila natutuhan? Kasi Wala silang hindi nila pinakikinggan ang mabuting balita. Amen. Paano sila makikinig? Sinasabayan nila ang preaching. Para sa natin nila. Kaya hindi sila nananampalataya. At hindi sila piling manampalataya kailanman kasi wala silang napapakinggang mabuting balita. Amen ba? Amen. Kaya sabihin natin, brother, bakit nasa prayer meeting din sila? Hayaan mo sila, nandiyan na baka malay mo sa araw bago. Amen. Gising ba kayo? Amen. Huwag niyo siyang sitahin. Kung nagdadaldalan, umiiwas ka na lang, himot ka sa kabila. Tama ba? Amen. Kasi nga sabay tumutubo eh. Kaya sa church, huwag kayong magtataka. Kung mayroon pa rin gumagawa ng hindi tama at hindi maganda. Mayroong paghatol pagdating ng araw. Amen. Amen ba? Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat magbago at magsisi. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Sa pakikinig, matututo tayo. Sa pakikinig, magkakaroon ka ng pananampalataya. At kapag nagkaroon ka ng pananampalataya, kahit anong problema ang dumating sa buhay natin, hindi ka bibigay